Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang emosyonal na eksena ang nasaksihan sa loob ng hukuman ngayong araw matapos umapila si President Kuting ng Norte Jr. para sa kanyang asawang si First Lady Lizata Nasmags. Sa gitna ng matinding tensyon, hindi napigilang maiyak ng Pangulo habang nagmamakaawa sa mga mahistrado na huwag ipataw ang parusang bitay kay Ginang Marcos na nahaharap sa mabigat na kasong kriminal. Ayon sa mga ulat, si First Lady Lizata Nasmags ay kinasuhan ng di umano'y pagkakasangkot sa isang kontrobersyal na transaksyong pinansyal na umano'y nagdulot ng malaking pinsala sa kaban ng bayan. Matapos ang ilang buwang paglilitis, inirekomenda ng prosecution ng pinakamabigat na parusa. Ngunit nanindigan ng Pangulo na walang sala ang kanyang asawa at iginiit na ito ay biktima lamang ng politikal na paninira. Sa kanyang pahayag sa harap ng korte, sinabi ni Kuting isang asawa at ina lamang siya. Wala siyang kasalanan, kung may pagkukulang man, ako na lang ang parusahan. Dagdag pa ng Pangulo, handa siyang isakripisyo ang lahat, wag lamang mabitay ang kanyang minamahal na kabiyak. Marami ang naantig sa kanyang pakiusap at ilang miyembro ng publiko sa courtroom ay napaluha rin. Sa ngayon, wala pang final na desisyon ng korte, ngunit inaasahang maglalabas ito ng hatol sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy ang pagbabantayan ng taong bayan sa kasong ito na ngayon ay tinuturing na isa sa pinakamainit na isyong kinakarap ng kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Breaking news. Okay, let's talk about that. Okay. Alam nyo, nung narinig ko yan, buti pinaalala nyo yan sa akin. Tignan ko nga, ano ba ang report dyan? Pastor Kibuloy. Tignan natin ha. Kibuloy. Heart Center. Legit ba yan? Parang legit yan, di ba? Popular now. Heart Center. Alam mo, nakakatakot yan. Nakakatakot yan, mga palangga. Oh, it's true. Detained, ito, Sunstar Cebu. Detained tele-evangelist Pastor Kibuloy was confined at the Philippine Heart Center after complaining of chest pain over the weekend. Okay, after 4 hours, the Philippine National Police provided photos during the transfer of Kingdom of Jesus Christ. Okay, Pastor Kibuloy. 2 hours, detained religious leader Apollo Kibuloy has been confined. Okay, let's talk about this. Naalala ninyo yung Picoy video ni JM Morales, ni Agent Morales, na hanggang ngayon doon sa PIDEA Leaks, na sinasabi doon sa video kay Morales na wag ka nang magsalita, Morales, wag ka nang mag-witness sa Senate. Magsabi ka lang kung anong gusto mo, babayaran ka and everything, kasi kung hindi ka susunod, pwede kang magurgor. Pwede kang maaksidente o pwedeng bigla ka na lang magkaroon ng sakit sa puso. Kaya iyaan, hindi natin alam ang detalye, pero pwedeng mangyari yan kasi napaka-healthy ni Pastor Kibuloy. Unless kung may history siya sa ganyan sa kanyang heart, may heart problem siya. So pwede yung tubig niya, sinasaksakan ng pangpa-gurgur dahil narinig mo yan mismo doon sa video na yon na sinasabi, doon sa Picoy video na yon na ipinakita na inutusan ni Lisa Tanas si Kumar. Silang dalawa nakipagsabuatan based on that video na kailangan pumayag si Morales dahil kung hindi, pwede siyang masagasaan or magurgur sa magbigla na lang matumba sa sakit na sa puso. So we're praying for Pastor Kibuloy na sana hindi siya magurgur dyan kasi hawak nga nila sa liig eh. Kaya diba, yung QOJC nung September 21 ng birthday ko, sa Liwasang Bonifacio, wala sila. Yun nahuli na si Pastor Kibuloy kasi hinahawakan siya sa liig. Sa paghawak sa liig kay Pastor Kibuloy, isa yun. Sa sinabi sa kanya na patigilin ang mga kingdom members o kingdom workers, patigilin or else pahirapan siya. Di ba sinabi mismo ni was it Marbil? Yeah, Marbil, na gagawin nila ang lahat para oh my God, kakablog lang natin yan. Gagawin nila ang lahat na mag-suffer si Pastor Kibuloy sa loob ng kulungan. Yung pag-detain niya, he's already suffering. You know what I mean?
Yung pagpakulong pa lang sa kanya dahil dyan sa pag-refuse niya na umattend sa Quad Committee na yan. Yan yung reason. Nagsasuffer na siya. Pero bakit namutawi sa bibig ni Marbil na kapag they will make sure na mag-suffer si Pastor Kibuloy? Balikan nyo yung pinagsasabi natin noong nakaraan. Darjen Avila, thank you palangga. So ito yung mga bangag, Bongbong Marcos, thank you. 'Di ba? So ito yung yung mga sinasabi natin, kauulat lang natin yan eh. I think wala pang isang linggo yan na sinabi ko, mga kababayan. So ano nangyari doon? So pwedeng dahan-dahan nilang ginugurgur si Pastor Kibuloy. That's number one na pwedeng, ano to? Ang luma na to ah. Pwedeng mangyari yan mga kababayan. Okay, tingnan natin to ha. Okay, na-overwhelm. Ayun, Kibuloy. Ito sabi ko, 8 days ago, Kibuloy siguradong pahihirapan sa kulungan. 8 days ago. Binlag natin yan dahil sinabi ni Marbil, ito na yon. Tignan natin kung ano ang reason kung siya ba ay may history ng heart problem. Kasi kung bigla-biglaan to na kasi mukhang healthy si Pastor Kibuloy eh. Wala naman tayong narinig sa kanya in the past na siya ay nasugod sa ospital or may iniinda siyang heart problem. 'Di ba? So we'll see. Mga kababayan, let's pray and I hope you have to do your thing mga kababayan. You have to speak up. Wag na tayong umasa na matuloy pa yung mga AFP, PNP na yan. You have to do your part bilang Filipino. Napapanagutin itong mga bangag na ito. Kailan kayo mag-speak up? Speak up pag kayo nasusunod na matsugi sa baha. Panglangga, it's better na mag-speak up kayo. Kaysa naman, aanurin na lang kayo bigla ng baha, katulad ng pamilya ng rescuer, tapos bibisita kunyari si Lisa Tanas, mag-iiyak-iyak, magko-crocodile tears sa buwaka ng ina, na nakatingin sa camera ang inayupak, talagang planado nila para i-capture. Diba? Antayin nyo pa ba yon na maanod sa baha ang mga pamilya nyo o kayo mismo maanod sa baha? It's better na manindigan. It's better na mag-fight for what is right now. Lumabas sa kalsada, mag-speak up. Kaysa naman antayin pa natin, tuliin ko lahat yung mga talawan na men and women. O yung, tuliin ko rin yung mga yung mga, may term dyan eh. Genital parang mutilation something sa Africa may ginagawa yan eh. May nabasa ako dati na isang modelo na yung mga girl lalo tinutuli or sinicircumcise. Anong term dyan, mga palangga? Google natin para lang meron akong katahimikan. Okay. Ang tawag dyan? Ayun. FGM. Female Genital Gorgor. Yan. So, yan ang gagawin ko sa inyo. Yan ang gagawin natin. Castration, sabi ni Sin. Yan yung FGM ang term. Sa Africa, ginagawa yan yung mga unang-unang tradisyon na I think that's biblical, So yan ang gagawin natin. Hindi din yung ako nagagawa niyan sa mga talawan ng men and women in uniform. Jujuliin ko kayo lahat. Okay? Kapunin. Yan ang pinakamabilis na na salita. MD. Kapun na lang. Kapunin natin lahat para baka lalo silang tumapang. 'Di ba? Pero again, you have to get up. You have to speak up. Grabe na ang ginagawa ng gobyernong ito. Bigla-bigla naman po yung kay Pastor Kibuloy, malakas pa siya. Nakakalaro pa nga ng basketball, sabi ni Mami Let. Exactly. Very healthy, very athletic, tapos biglang nagkaroon ng ganyang problem. 8 days ago, sinabi ni Marbil na make sure magpahirapan nila si Kibuloy. Bakit yun na nga yung pahirap? Sa ganitong mangyayari, alam nyo kayo mga kingdom workers, I know, sumusunod kayo kay pastor o sa mga leaders ninyo. Kung ako sa inyo, mga palangga, ituloy-tuloy nyo na yung laban ninyo, lahat kayo. Kailan pa pag natsugi na si pastor? Pag ginorgor nila? What's the point?
of being alive in this world na kinikitil kayo lahat. Lahat kayo, not only KOJC, na ayaw nyo lumaban. Ayaw nyong magsalita, katulad ng mga hindi patuli o mga talawan na mga men and women in uniform. Ngayon, mga palangga, you're still the most courageous blogger, sabi ni Barbara. Kabata, basahin natin yan para bonggang-bongga. Okay? So ngayon, yung ating balita kahapon, tungkol sa DOH. Ito, alam mo, sabi ko nga ba may magme-message sa akin eh. Alright? So, may nag-message sa atin, si, pangalanan natin, si Juan de la Cruz. Okay. Okay. Ngayon, sabi sa akin, ayan, no? Yung DOH, USEC, na si Molly, aka Molly Chong, na nagpapanggap na MD o medical doctor, pero dentista ang kanyang profesyon. Okay? Ngayon, ayon sa Puting Ahas, Miss Maharlika, nabulabog mo, sabi niya, nabulabog mo ang buong DOH. Actually, pati po si Ted Erbosa, kasabwat lang din po nila, pero mas powerful yang si Yusek Molly. Pero pare-pareho lang po sila. Akala ko kasi si Erbosa, medyo matino ng konti kahapon. Pero ayon dito, Miss Maharlika, pare-pareho lang po sila. Kaso lang, mas powerful si Yusek Molly kasi po back up talaga siya ni Lam o aka Lisa Tanas. Kaya totoo po yung issue na sinabi ninyo kagabi. Sabi dito, si Undersecretary Molly po ay kapatid ni Congresswoman Rida Robes. Kailan nyo ba yan? Yung Rida Robes? Okay. Ito nag-google yung hayop na to. Parang nandyan niya sa Wadcom okay. Ito yung tsura niya. Okay. Ito yung tsura niya. Itong nayopak na ito. Okay, ito natin yung tsura. O, ang kawatan na. Okay? Ngayon, ito galing po ito ang message natin sa, mukhang ang kawatan ang hinayupak. Okay. Lahat naman siya dyan kawatan. Sabi niya yung si Yusek Molly po ay kapatid ni Congresswoman Rida Robes. Kaya naman pala, ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Robes yung nagsasabing parang bata si Inday Sara at si Robes yung mga ang Quadcom ang umaatake kay Inday Sara. Okay? Kaya naman pala, gusto nilang burahin yung project nung Duterte administration. Actually, hindi naman daw Duterte administration project yun matagal na yun na lang ng mga Duterte. Basahin natin. Kaya totoo po yung sinasabi ninyo kay Molly Chong. Walang hiya po talaga yan. Wala ring magawa yang si Erbosa, Miss Maharlika. Kasi si Molly nga yung nasusunod. Alam ko lahat yan, sabi niya, Miss Maharlika, alam namin lahat yan dito. Okay? Natarantado at nagsisiga-sigaan silang lahat dito, minamaltrato o inaapi yung mga matatagal na dito. Alright? Pinag-iinitan po. Okay? Pinag-iinitan po lahat ni Molly. Sabi niya, ni Molly yung mga sumasagot at feeling nila na sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Gusto po nila ipatanggal lahat kapag nakita nila na nag-like, nag-share ng mga Duterte post o kay Inday Sara. Kita mo to? Mga ayop na to, mga bangag talaga. Pag nakita po nilang nagla-like at nagpo-post sa mga posting na mga Duterte, papatanggal po ni Molly. Ito mo, may mga ganito pa palang chika boom boom. Okay? Yan pong ano na yan, yung... Okay. Ano sabi niya? Yung iba pong, yung posisyon pong yan, medyo malabo sabi niya, yung posisyon pong yan, yung posisyon pinag-iinteresan nila. Alright? At ibinibigay nila, anong posisyon? Ibinibigay nila sa mga tao na pinapasok ni Lisa dito sa DOH. Sila po lahat ang may control sa lahat ng supplier. Sila niya nila Erbosa. Pero mas powerful si Molly kay Erbosa. Pero magkakasama po sila. Yung isa nga pong alalay ni Erbosa na parang bagman niya, siya po ang nagpapasok ng mga supplier.
Ang pangalan po ng alalay ni Herbosa ay si Alan P. o Alan Tope. I don't know, hindi ko kilala. Yan po yung pangalan dito at kilalang kilala po yan dito sa DOH. Lagi po yan nakasunod kay Herbosa. I'm just relaying. Yung issue po sa mga direktor, okay, na pinatatanggal at tinatanggal nila at mga tinanggal nila, lahat po yun about sa Healthy Pilipinas. Totoo po yun. Yung Healthy Pilipinas po, hindi naman po talaga kay Pangulong Duterte yun. Naabutan na po yun ni Pangulong Duterte. Google nyo yan. Hindi po yan. Kasi kaya po minimaintain yan ng DOH. Kasi madali nga daw pong tandaan yung Healthy Pilipinas. Pero dahil ina-associate nila at sinasabi nilang proyekto ng Pangulong Duterte, kaya po nila tinatanggal yung mga direktor o yung mga tao dito na sinasabing naninindigan na yan ay hindi kay Duterte at dapat yan ay i-promote na ay ano na lang, ituloy na lang dahil may mga collaterals pa o may mga like Tumblr, may mga yung mga gamit na mga natitira doon na pwedeng ipamigay sa taong bayan. Okay? Okay. Sabi niya, hayop po talaga yung si Molly. Gusto niya ipatanggal yung Healthy Pilipinas. Kaya tama po yung informante ninyo. Kasi sabi niya, dahil trademark nga daw po yun ng previous administration. Dapat daw palitan yung Tumblr ng Bagong Pilipinas. Di ba ang kaputahan ng mga ito? Dapat ilagay dyan, Bagong Bangabangag. Kaya po, natutuwa po kami, Miss Maharlika, nung binoljak nyo sila. Imagine mo, Miss Maharlika, pinabubura dito sa amin. Naka-Tumblr na lang yan, buburahin pa namin. Yung time po na ikukonsumo namin dyan para i-erase yan. Hindi naman marirecognize na yun ng tao kung kaninong project yan. Ang taong bayan, dahil uhaw, gutom po, kahit ano na lang iaabot mo, magpapasalamat yan sila. They don't care about the logo, Healthy Pilipinas or whatever, Miss Maharlika. Meron nga po isang direktor, okay, na nagsabi, hindi naman yan trademark ng past administration. Sabi niya dito daw ng director, as a whole, yan po yung idea ng DOH. Kasi nga po, madaling tandaan. Ayun, tinanggal po ni Molly. Tinanggal po nila. At sinabi daw ni Molly na, sige, ganito na lang. Kung hindi kaya ni Secretary Herbosa na sabihin sa inyo, okay? O natanggalin kayo dahil ayaw niyong sumunod at ayaw niyong palitan yung logo na yan, ako na lang ang magsasabi sa inyo. Kung hindi kayo susunod, tatanggalin ko kayo lahat. Kaya ko kayong tanggalin kahit may appointment kayo. Kung ayaw niyong magka-problema, sumunod kayo. Kita niyo, mga kababayan? Ito, random people. Kaya nga nananawagan ako, DOH. DOH, kayo po dyan, mas marami kayo, iilan lang sila. Imagine mo tatakutin. Sige, kung ayaw nyo makinig, ayaw nyo ako sundin. Kahit may mga appointment pa kayo o matagal na kayo dito, tatanggalin ko kayo. Sumunod kayo para wala kayong maging problema. My God, mga kababayan. Hindi po Bagong Pilipinas, kundi Bagong Bangag Pilipinas. Nakita nyo? Lahat ng ating mga in-expose dito, mga kababayan, ay like 8 days bago mag 8 days inuulat natin, then now nangyayari kasi nga kung papansinin ninyo ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, imbis na umusbong, hindi ba dapat ang mababalitaan natin kung matino ang administrasyon na ito, nagkaroon ng natapos na ang 1 million houses para sa mga indigent Filipinos. Nasaan yung 1 million houses? Wala kang makita. Dapat ngayon, mga OFW, nagbalikan na, nagbigay tayo ng 100,000 o 200,000 jobs. Di ba? Ang ating mga digital infrastructures, ang ating mga Wi-Fi and everything, lumakas na, ang ating mga school buildings, mayroon ng bagong, nag-inaugurate na tayo sa ating bagong school buildings kasi tapos na after 2 years ni Bangag. Pero wala. Meron na tayong hospital sa Region 1, 2, 3. Okay? 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung mga pinangako ni Bangag. Sana yun yung mga nababalitaan natin. Pero ano ba nababalitaan ninyo, mga hitad? Ang nabalitaan ninyo, yung Huwadcom o Huwad
huwadkom o tuwadkom. Ang nababalataan ninyo about Duterte, Sara, pagigipit nila at pagkukontempt nila sa mga resource person. Lahat kinontempt na ng mga walang hiya. Imagine mo, lahat kinontempt na nila, halos wala nang natira, mga kababayan. Ngayon, ano nyo ngayon? 15 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero ang pinagkakabalahan nila, si Inday Sara at si Pangulong Duterte. Alright? Kaya nga 'di ba sa press ko ni Inday, ano dito? Ito kapapasok lang na balita. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mensahe sa kanya ng amang si dating Pangulong Duterte na umalis na siya sa politika. Ang sabi daw ni Inday, darating tayo dyan. Matatandaan kamakailan lamang ay sinabi ni ex-President Duterte na mas mabuti umanong umalis na si Inday sa politika at mamuhay na lamang ng mapayapa. Sa isa namang press conference nitong Lunes, November 11, sinabi ni VP Sara na darating daw ang araw kung saan hindi na siya sasali sa politika. Ngunit, sinabi niya nga to, ngayon ay kailangan daw niyang sumagot sa 32 milyong Filipino na bumoto sa kanya noong 2022 elections. Darating din tayo dyan. Hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Tapos sabi niya, ang problema ko is that I need to answer the 32.2 million Filipinos who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone. Hindi lang 32.2 million, sabi niya, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Sabi ni Inday, buhay kasi natin, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. We can only plan. That is always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, pero magtitiwala rin tayo sa Diyos. That's true. Kasi ako, hindi ko naman pinlano na ang maging role ko pala sa buhay, tagabuga ng apoy sa mga bangag o tagamura sa mga buwakan ng inang yan. Kung pwede nga lang, tagalaglag sa bangin sa kanilang lahat. Mas gusto ko yun eh. Diba? Mas powerful yun, mga hitad. Ano pa mga eksena ngayon dito? Grabe ang ginagawa nila ngayon. So, ang dami daw nagkakasakit ngayon. Ano to? Sa dami na nagkakasakit, ER sa ilang ospital sa Quezon City, puno na ng pasyente. Puno raw ng pasyente ang ER sa ilang ospital sa Quezon City dahil sa lumalagong bilang ng mga nagkakasakit. Ayan. Ngayon, East Avenue, yung East Avenue na yan, notorious yan. Maraming nagugurgur dyan mga palangga. Ito pala sinabi ni Escudero. Sabi ni Escudero pala, wala tong kwenta. Huwag natin basahin to. Wala na tong kwenta palangga. Kumusta na nga pala kayo dyan mga palangga? Bagyo pa rin. May mga rescue operation ba? Meron bang nakaantala ay nakaantabay na rescue ang gobyerno ni Bangag? O antayin na lang nilang malunod kayong lahat. Tapos magdrama-drama, magbigay ng tigdadalawang perasong yero, tigdadalawang perasong plywood, isang tali o isang tasa na pako, 'di ba? Tapos magdrama-drama si Satanas, mag-emote-emote si Bangag, 'di ba? Anin mo pa ang mga pako na 'yan. Anin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo, patay na ang inyong mga kamag-anak. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may paninindigan, kung kayo ay matutong lumaban, at katulad ng Espanya sa Spain, na sila ay binaha, ang namatay nga lang doon, nasa 80 lang katao wala pang 100. Pero nagtitipon-tipon sila sa gitna ng kalsada at pinaparating nila sa kanilang gobyernong may saltik din siguro o may bangag na hindi sila natutuwa diyan sa nangyayaring namatay o yung hindi magandang management sa pagbaha sa lugar nila. Tayo, anong ginagawa sa inyo? Inuutulan kayo ni Bangag. Bibigyan lang kayo ng 2 kilong bigas. Diba? Kakamayan lang kayo at dapat magpasalamat pa daw kayo, sabi ni Villar Puerte, na binisita kayo. Ganyan kayo look down, ganyan po kayo tratuhin ng Bangag na administrasyon na to. Kayo na ang namatayan, kayo na nawalan ng bahay, bigyan kayo ng 2 sakong